Maharlika Livelihood Complex, what they did is na-threaten yung hanap buhay namin. Hindi lang kami. 5 araw. Yung mga Ganito kagaya sa kaikli ang salon. oras na ibinigay sa tenant ng Maharlika Livelihood Complex na si Adelaida para tanggalin ang mga modipikasyong ginawa sa kanyang pwesto, kabilang na ang attic, spiral na hagdan at iba pa. Natanggap niya ang naturang notice noong March 30. Illegal daw itong structure ko. Illegal daw. Not knowing na I don't know what are their yung reason nila. O siguro iniisip nila kasi ako ang nagpapaano ng mga petitions, ako ang nagpapapirma, kami ni Hiron ang kaya tinatarget kami. Agad naman niya itong sinagot at sinabing dumaan ang mga modipikasyon sa tamang proseso, kabilang na ang pagkakaroon ng building permit na nakuha noong 2004. I have all the approval from previous management, 2004, tapos sabihin nila na against sa building code. May record naman ako doon sa taas. May record ako. Merong may contract, merong may permit, may certification. Sana chinek nila lahat yung yung available info. Pero bagamat mayroon siyang naipapakitang mga dokumento May 6, 2026, pinadalhan siya ng Building Management Division ng Cibao ng Notice of Violation dahil pa rin sa mga modipikasyon. Dahil sa tingin niyang paulit-ulit na pagmamalabis ng di umano'y mga namumuno ngayon sa Maharlika Livelihood Complex, nagsampa siya ng reklamo sa Office of the Ombudsman for Luzon laban kay Maharlika Administrator Arthur Aladio at Chairperson Attorney Leticia Clemente. Nakapaloob sa 12 pahinang reklamo ang kanyang nakikitang kamalian sa mga aksyon at mga inilabas na notice at desisyon ng pamunuan ng Maharlika. Mali talaga. Sana bigyan kami dito ng administrator talaga na nakakaintindi ng tao kung ano yung nangyayari dito. Not so much na pamumulitika naman itong ginagawa nila eh. Batid daw niya at ng kanyang mga kasamang tenants na ang punot dulo ng lahat ng ito ay ang mga reklamong kanilang itinataas patungkol sa mga ipinatutupad ng pamunuan, kabilang na ang pagtaas ng upa ng mga tenants kahit na wala pang maayos at inilalabas na desisyon ang konseho ng Baguio. Taas sila ng rent, hindi pa to. Illegal talaga yung pag-i-implement nila. Base dito sa interim policy, recommendation on base rate and variation based on local within MLC in line with practices in retail operation management. Ito, kailangan matapos muna nila yung master development plan, yung zoning, para makapag-generate sila ng base rate. Anya, kasalukuyan pa rin namang tinatalakay sa konseho ang naturang Master Development Plan kaya't hindi tama ang pagtataas ng renta. Sa ganito raw na nangyayari, hirap na nga ang mga tenants, kaya't posibleng marami na sa kanila ang magpasya na lamang magsara at umalis. Mali naman yung sasabihin nila na kung hindi nyo kayang magbayad ng upa, malis kayo. Mali po yun. Mali yung ganon. Actually sa akin, konsensya na lang ang kalaban nila. Yun na lang, kung hindi nila kayang gampanan, umalis na lang sila. Hiling nila ngayon mabigyan ng atensyon at tamang trato ang mga tenants na ilang taon na rin sa Maharlika Livelihood Complex na kinikilalang isang heritage building ng Baguio City. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Administrator Arthur Aladio ng Maharlika Livelihood Complex pero tumanggi muna siyang magbigay ng kanyang panig. Randy Guzman para sa Nation on the Move.